Mapagpalang araw po muli sa inyong lahat. Dadako na po tayo sa ating Bible study. Po, ang pag-aaralan po natin today dahil Holy Week na nga po this coming week ay napapanahon nga po itong pag-aaralan po natin about sa 7 last words po ng ating Panginoong Jesus habang siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. So, I do believe familiar na po tayo dito sa 7 last words nga po ng ating Panginoong Jesus sa Calvary po. Habang siya po ay nakapako po sa krus. So, bago nga po tayo magpatuloy is yung konting recap nga lang po dun sa pinag-aralan natin last week about sa the great I am nga po na binahagi nga po ni Ate Jing. So, yung I am nga po in Hebrew is Yahweh. So, it is the holiest name nga po for God in the Old Testament. It was so holy nga po na yung mga tao po noon is hindi nila ito binabanggit ng malakas o ng loudly. At yung mga scribe nga po noon na nagtatranslate ng Word of God, kapag susulat nga po nila yung word na Yahweh is naguhugas pa po muna sila ng kamay. So sisiguraduhin nila na malinis ang kamay at mga panulat at kanilang papel bago nila ito isulat. So ganun po yung kaholi ang pangalan na ito, yung Yahweh po, o yung translation nga po is I am. So yung I am din po is nangangahulugang He is eternal and unchanging. So ang ating Panginoon nga po is ang the great I am. So siya po yung katugunan sa lahat ng ating pangangailangan. So lahat po ng ating pangangailangan is may tugon po siya. So siya po ang ating I am the provider, I am the healer, I am the peace, I am the comforter, I am from everlasting to everlasting. So sa lahat po ng pangangailangan natin is may katugunan po ang ating Panginoon. So siya po ang the great I am. So yan po yung pinag-aralan or topic po natin last week po. So ang pag-aaralan po natin is about sa 7 last words ng ating Panginoong Jesus nga po habang siya po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. So it is not just any last words po. It is not just any last words because His words are powerful, purposeful, and authoritative. So, everything that Jesus said, so lahat nga po ng sinabi ng ating Panginoong Jesus at ginawa niya in the Calvary have a purpose nga po. So, hindi niya lang po ito sinabi. So, everything that Jesus said and did in the Calvary have a purpose. Itong 7 last words nga po, medyo mahaba po siya, kaya hinati ko po siya sa 3 topic or sa 3 weeks po natin i-discuss itong 7 last words. So 2 words po muna yung pag-aaralan natin today, kasi nga po alam niyo naman po yung span ng attention ng isang tao is medyo maiksi lang po. Kapag masyado na pong mahaba is hindi na po masyado natin na-absorb, nadadigest ng ating kaya hinati ko po siya sa 3 topics para po mas manamnam po natin, mas ma-absorb po natin yung word ng ating Panginoon. So yung pag-aaralan po muna natin is yung first 2 words po for this week. Then other week na lang po yung ibang words para po mas maintindihan po natin. So bago po tayo magpatuloy is humingi po muna tayo ng wisdom and understanding sa ating Panginoon. So, mag-pray po muna tayo. Ama naming Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, pinupuri ka nga po namin, sinasamba at pinapasalamatan, o Father God. Lord, muli kami nga po ay mag-aaral ng inyong mga salita, Lord God. As we study your words, Lord, humihiling nga po kami ng
wisdom and understanding nga po na nanggagaling nga lang po sa inyo, Lord God, upang Lord, maging malinaw nga po sa amin, O Lord God, maintindihan nga po namin ng mabuti ang mensahe nyo nga po para sa amin ngayong araw na ito, O Lord God. Yes, Lord, maraming salamat nga po, Lord God, sa opportunity na magamit nyo nga po bilang daluyan ng inyong mga salita, O Lord God. Ikaw nga lang po ang aking maitaas, ang aming mapapurihan nga po, O Lord God, habang kami nga po ay nag-aaral ng inyong words, O Lord God. Bigyan nyo nga po kami ng, Lord, ng attentive minds nga po, O Lord God, and Lord, open our spiritual hearts, our spiritual ears nga po habang sa pakikinig nga po, habang pinagbubulay-bulayan nga po namin ang inyong mga salita nga po about sa 7 last words, Lord God. Yung nga po mo. Maraming salamat nga po, and gabayan nga po kami ng banal na espiritu habang kami nga po ay nag-aaral, O Lord God. Yes, Maraming salamat po. Ito nga po mindalangin. In Jesus' mighty name, with the guidance of the Holy Spirit. Amen. Amen. So, yun po ang first word nga po ng ating Panginoong Hesus habang siya nga po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo is matatagpuan po sa Luke chapter 23 verse 34 po. Ang sabi po ng ating Panginoong Hesus is, Father, forgive them Ibus mo sa amin, di pamkinan. what they do. So, yan po yung ating first word. So, yun nga po, madalas nga po, a person's last word po bago siya mawala sa mundo is usually nag-re-reveal ng kanyang totoong nararamdaman o sincere ang kanyang mga sasabihin po bago siya mawala sa mundo. So, di ba po kapag nakaratay na yung isang tao at ramdam niya na malapit na siyang mamatay, ang lalabas lahat sa kanyang bibig is sincere. At ang kanyang mga huling sincere ang kanyang mga huling sasabihin. So, sa na-experience nga po ng ating Panginoong Hesus, He was betrayed. He also experienced injustice trial and painful death. So kung sa atin po nangyari ito, is mapapatawad po kaya natin yung gumawa sa atin ito. So kung sa atin po nangyari ito, is malamang ang response po natin is anger o galit. At isusumpa natin ang mga tao na gumawa sa atin ng hindi maganda or nakasakit sa atin. So ngunit ang ating Panginoong Hesus nga po, He is fully human and fully God, and one of the characteristic of God nga po is He is full of grace and mercy. So, yun nga po, sa kabila nga po ng naranasan niyang betrayal, injustice at painful death is nakuha niya pa nga pong magpatawad o nakuha niya pang mapatawad ang mga gumawa nito sa kanya. At syempre kasama na din tayo sa kanyang mga pinatawad kasi tayo din po is mga makasalanan o nagkakasala sa kanya. So we need forgiveness po. Kailangan po natin ng kapatawaran. So dahil sabi nga po sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. So lahat po tayo ay nangagkasala at hindi nangaabot sa kaluwalhatian ng ating Panginoon po. So kaya kinakailangan natin ng kapatawaran para sa ating mga kasalanan. At ang umako nga po noon at gumawa at humingi ng kapatawaran para sa atin ay ang ating Panginoong Hesukristo. So sinabi niya nga po rito na, Father, forgive them. They know not what they do. So, ang ating Panginoong Hesus nga po is nanalangin sa Diyos Ama ng prayer of forgiveness. Kahit siya po ay kasalukuyang nakaka-experience ng kasakitan at kapighatian
So sa kabila ng siya ay isang inosente rin na inosente po siya na naparusahan po siya ng ganito. So nagawa niya pa nga pong magpatawad. So yun nga po, marahil kung sa atin nga po nangyari ito, is ang magiging response nga po natin is galit o anger. So but our Lord Jesus Christ prayed to the Father for forgiveness. Yun nga po, and Jesus says, forgive them, for they know not what they do. So our Lord Jesus prayed for forgiveness for us po. Dahil we need forgiveness in the eyes of God. Dahil tayong lahat ay makasalanan po, and all of us is broken, and we need the forgiveness of God for us to be able to be saved and have an eternal life po, and to become whole again. Yun nga po, and by the grace of God, He forgave us through His sacrificial lamb, His only begotten Son, our Lord Jesus Christ, our Savior. So, matatagpuan po natin yan sa Book of Ephesians, chapter 1, verse 7. So, ang sabi po doon, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. So, yung grasya po ng ating Panginoon, yung abounding grace niya nga po, kaya po napatawad niya po tayo. So yun nga, pinanalangin nga po tayo ng ating Panginoong Hesus na tayo ay patawarin sa kabila ng lahat ng pina-experience natin sa Kanya. So ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. So ganun nga po ka-incredible ang love and grace niya para sa atin po. So yun nga po, we need forgiveness and we need to repent before God so that we can experience God's mercy and grace sa araw-araw nating pamumuhay. So napatawad niya na po tayo. We just need to repent from our sins and we can experience God's mercy and grace sa araw-araw po nating pamumuhay. So yung lesson din po rito is piliin din po natin magpatawad. So kung meron po tayong mga galit sa ating kapwa o sa ating kapamilya na nakasakit sa atin, is piliin po natin magpatawad. So mahirap po, yes, dahil nasaktan tayo. But by the grace of God nga po, makakaya natin ito. So sabi nga po sa Book of Colossians, chapter 3, verse 13, forgive as the Lord forgave you. So yun po yung moral lesson din para po sa atin na piliin po natin magpatawad, kagaya po ng Panginoon na napatawad po tayo. So dahil meron na po tayong relasyon sa Kanya and we walk with Christ sa araw-araw nating pamumuhay, we can easily also to forgive others na gumawa sa atin ng hindi maganda. So as follower of Christ nga po, the Holy Spirit is in us na makakaya nga po natin magpatawad. So meaning po, hindi sa pansarili din nating kakayanan o emosyon kaya tayo nakakapagpatawad. So bagko sa tulong ng banal na Espiritu ng Diyos, kaya po natin nagagawang magpatawad sa lahat ng gumawa ng hindi maganda sa atin. And we are sealed din po with the Holy Spirit of promise na nagko-convict sa atin. And we need to pray that God will touch our hearts through the Holy Spirit for us to be able nga po na makapagpatawad. So, lagi po natin tatandaan kapag may nakasakit po sa atin, so forgive as the Lord forgave you. Amen. So, si Lord na po ang bahala. Siya na po ang kikilos sa buhay ng tao na nakasakit sa atin. So, yung revenge or kay God na po yon, ipagpasa Diyos nga po natin sila. And yun nga po, mas magkakaroon tayo ng peace of mind. So, parang lumuluwag pa ang ating puso kapag nararamdaman kapag nakakapagpatawad tayo. So wala tayong mga mabigat na dinadala sa ating puso. So yun nga po kasi ang isip ng isang tao, di ba, is mapapatawad kita but you have to earn it. You have to earn my trust again bago kita mapatawad. So ganun yung isip po natin, di ba? Na you have to earn it bago manumbalik yung pagtitiwala ko sa iyo, bago kita mapatawad.
So you have to do something. So di ba po ganyan tayong mga tao. So ngunit ang kaparaanan po ng ating Panginoong Hesus is nanalangin siya upang ihingi nga po ng kapatawaran tayong mga tao na nagkasala sa Kanya. Yung mga tao na nangutya, nanlait, nanakit sa Kanya. So dahil ganun niya po tayo iniibig. So magandang, it is a perfect example nga po na kapag may mga tao nga po na nanakit sa atin, na may hindi nagawang masama sa atin, is ipanalangin po natin sila upang mabago rin po yung puso nila, na hindi nga po maganda yung ginawa nila, na hindi nga po maganda na manlamang sa kapwa. So ganun din po na ipanalangin po natin. At yung sarili din po natin, minsan na parang kinakain na tayo nung hinanakit, kaya nahihirapan po tayo move forward. So piliin po natin lagi magpatawad at hingi ito sa ating Panginoon sa isang panalangin. So ang conclusion nga po nitong first word po natin, so sabi po diyan sa Ephesians, so be kind and compassionate to one another, forgiving each other just as Christ God forgave you. So ang challenge nga po is yun nga po sa Colossians chapter 3 verse 13. So forgive as the Lord forgave you. So yan po yung application ng ating first word, na ito nga po about forgiveness po yung first word ng ating Panginoon habang siya nga po ay nakapako sa krus ng Kalbaryo. And then dadako na po tayo sa second point. Yung second word nga po ng ating Panginoon is about salvation nga po. Ang second word niya nga po is truly, I tell you today, you will be with me in paradise. So yan po yung second word ng ating Panginoon is about salvation nga po. So yung first word niya nga po is about forgiveness, and itong second word niya nga po is about salvation nga po. So I do believe alam na po natin itong istorya na to about sa dalawang kriminal nga po na pinarusahan kasabay nga po ng ating Panginoon Hesus sa krus ng Kalbaryo. So ito po yung context nito sa Book of Luke, Gospel of Luke chapter 23 verses 39 to 43. So basahin ko po yung context. So ang sabi po diyan, one of the criminals who hung their hurled insults at him, "Aren't you the Messiah? Save yourself and us." But the other criminal rebuked him. "Don't you fear God?" he said, "since you are under the same sentence. We are punished justly, for we are getting what our deeds deserve. But this man has done nothing wrong." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." And then, ito nga po yung second word ng ating Panginoon, na sinagot niya nga po yung isang criminal na nagrepent that time. Ang sabi niya nga po is, "Truly, I tell you, today you will be with me in paradise." Excuse me po. So yan po yung second word ng ating Panginoon is about salvation. So yun nga po, may dalawang criminal nga po nakasama ang ating Panginoong Hesus sa Calvary. So criminals nga po ang description dito sa Gospel of Luke. Sa Book of Matthew and Mark po, ang description po nila is they are thieves or magnanakaw, but they are not ordinary thieves po. So pinapatay po nila yung kanilang mga biktima. Kasi kung ordinary thieves lang po is hindi po ganyan yung magiging kaparusahan nila or yung sentence po nila. So ang description nga po sa Book of Mark is thieves na yun nga po, pinapatay nga rin po nila yung kanilang mga nagiging biktima, ina-abuse nga po nila. Kaya po nasentensyahan po sila ng ganyan din po, kagaya sa ating Panginoon. At itong dalawang criminal nga po is fulfillment po ito ng prophecy ni Prophet Isaiah. So naka ano rin po pala to, naka-prophesy. So ito nga po ang sabi po dito sa prophecy ni Prophet Isaiah,
na I will give him the honors of a victorious soldier because he exposed himself to death. He was counted among the rebels. So ayan po. He was counted among the rebels. The sins of he bore the sins of many and interceded for the rebels. So ayan po yung prophecy nga po ni Prophet Isaiah na na talagang may makakasama nga po ang ating Panginoong Hesus na mga rebels or criminals nga po sa krus ng Kalbaryo. So it is a fulfillment po ng prophecy. Yun nga po, and it is a demonstration din po ng God's plan of salvation po para sa atin. So it is a demonstration ng God's plan of salvation. So kung mapapansin po natin na hindi nga po good works ang basehan upang ikaw ay maligtas, kundi ang grasya lamang po ng ating Panginoon ang makakapagligtas sa atin. So itong kriminal nga pong ito, hindi naman po siya gumawa ng mabuti, ngunit naligtas po siya noong oras na yon. So parang kung iisipin po natin, parang napaka-unfair naman nun kasi buong buhay niya is hindi siya gumawa ng mabuti or criminal siya. Tapos maliligtas lang siya ng parang ganun lang. So yun po yung parang maiisip natin, di ba, na parang napaka-unfair naman na hindi siya gumawa ng mabuti pero naligtas siya. But then, hindi po unfair yun kasi he believed and repented nga po that time. So nagkaroon po siya ng sudden change of heart that time. And he believed and acknowledged that he is the Lord. So and the abounding grace of Lord nga po, of our Lord saves him. So yun po yung nagligtas sa kanya, yung abounding grace ng ating Panginoon. So hindi po yung kaya po hindi basehan na gumawa ka ng mabuti is maliligtas ka na. So hindi po good works ang makakapagligtas sa atin. So mababasa nga po natin yan, napag-aralan po natin yan dati sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9. So for it is by grace you have been saved through faith. Yun nga po nangyari nga po sa kanya na yung faith niya nga po is nando na. And yung abounding grace nga po ng Panginoon ang nag-save nga po dito sa isang criminal na nga po ito. And this is not from yourself, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So yung good works po is manifestation nga po ito ng meron na pong Jesus sa buhay natin. So kaya po tayo gumagawa na ng kabutihan is dahil na-experience na nga po natin ang goodness ng Diyos sa ating buhay. Kaya po nagiging natural na lamang po sa atin ang gumawa ng mabuti. But then, yun nga po, hindi po ito yung basihan upang tayo nga po ay maligtas. So, ang tanong po ng iba, ng karamihan, so pwede pa pala tayong gumawa ng masama, then later on na mag-repent. Parang itong ano na to. So, ganun po yung tanong ng iba. So, syempre, hindi po dahil hindi naman po natin alam kung kailan pa tayo mabubuhay. So, hindi po applicable sa lahat ito na kapag mamamatay ka na is tsaka ka palang magre-repent. Dahil hindi natin hawak nga po ang buhay natin. So, may mga nawawala nga po sa mundo ng sudden death or hindi na lamang nagising sa umaga. Kaya hindi natin alam kung kailan tayo mawawala dito sa mundo. Kaya ang repentance po is kailangan now. Amen. So hindi po applicable sa lahat ito na kung kailan ka lang mamamatay tsaka ka lang magre-repent. So ang Panginoon Diyos pa rin ang makakaalam. So sabi ko nga po na it is God's plan of salvation nga po. So kung mapapansin din po natin dito na itong dalawang criminal nga po is they have the same opportunity po, di ba, na maligtas po sila that time. So katabi na nga po nila ang ating Panginoong Jesus. They have the same chance. They have the same opportunity na maligtas sila parehas.
Ngunit ang isa nga po ay hindi naniwala. At ang isa nga po ay naniwala. So, ganun din po sa atin. So, it's either maniniwala po tayo o hindi. So, we have the opportunity and the chance to repent and believe nga po. So, ito nga po yung demonstration ng God's plan of salvation din po. Or illustration nga po na kung makikita nga po natin, di ba, they have the same opportunity, katabi na nila ang ating Panginoong Hesus. They have the same chance. Ngunit yung isa nga po is hindi pa rin naniwala at yung isa is naniwala po. So ganun din po sa atin na yun nga po, mamimili po tayo kung yung faith nga po natin is sa ating Panginoon. So yun lang po, yung opportunity and chance nga po to repent and believe. So yan po yung second word ng ating Panginoon. So dito na po muli magtatapos ang ating pag-aaral. So yun nga po, next week continuation po nung ibang words nga po, yung third to fifth nga po. So ang conclusion nga po dito sa second word is salvation is from God alone. It is by His grace. And yung challenge and application nga po rito is matatagpuan nga po sa Acts chapter 16 verse 31. So ang sabi po diyan, believe in the Lord Jesus and you will be saved along with everyone in your household. So amen. So yun nga po. Open na po muli ang ating group discussion. Kung may daragdag pa po kayo or para po maka-encourage nga po sa bawat isa sa atin. So yung first word and second word po yung ating pinag-aralan. Then yung continuation nga po is next week and sa susunod na week pa po. So to God be the glory po. Amen. Amen. Sige po, open na po tayo for kung may karagdagan po kayo para po ma-encourage nga po ang bawat isa. Nakamute ka, Mime. Na-miss ko tuloy si Uncle Nestor, Dapat nga nandito siya. Nagsasalita rin, nakamute pala. Nakamute ka rin, Mi. Ayan, naano na ako. Sabi ko lang, yun nga, tayo, kumbaga, blessed tayo. Kasi, Christian na tayo, tinanggap na natin si Lord. Katulad nga dito sa salvation na pinag-usapan natin, yun nga, yung isang katabi ni Jesus Christ na nakapako. Kumbaga, blessed siya kasi nagkaroon pa siya ng chance na makapag-repent, di ba? Paano kung katulad nung sinample din ni Pastor Jay, na paano kung natulog ka, hindi ka na nagising, di wala na, hindi ka na nakapag-repent, wala na. Kaya kumbaga, blessed tayo at nakilala na natin yung Panginoon. Kaya anytime na kunin tayo ni Lord, ready na tayo. Amen. Kumbaga. Yeah. Kaya ang sarap lang purihin ng Panginoon kasi pinili niya tayo. Kumbaga, ako, personally, hindi ako karapat-dapat dahil sa mga past na mga kasalanan ko, pero pinili niya pa rin ako, na save pa rin ako. Kaya, kumbaga, blessed tayo at anytime nga na kunin tayo, ready na tayo, ganun. Yeah. Yan daw ang shortest salvation prayer yung inano nung na Jesus, remember me when you are in your kingdom. Yung shortest salvation message. Hindi naman lahat ante mabibigyan ng ganyang chance. Yeah. Kaya dapat talaga kung may tanggapin kagad at mag-repent at tanggapin na agad natin si Jesus Christ as our Lord and Savior.
Now is the Bless day of tayo. salvation. Sabi nga, Opo. now is the day of salvation. Don't postpone. Opo. Mhm. Nga po yung sinabi nung na Jesus, remember me when you come Mm. into Their Sabi- kingdom. sabi niya, truly I tell you Mm. today, hindi yan sinabing tomorrow, Mhm. next week. Kumbaga pag nag-repent tayo, sabi niya today. Yeah. So ngayon, hindi niya sinabi ni Lord na tomorrow or after 1 hour. Mhm. Hindi kagaya nung iba na, naku, napakasakit niyan eh. Hindi ko pa siya mapapatawad. Sabi nung iba, Kailangan do talaga not let the sun go down to your anger. Yeah. marami Yung po kasi iba naman, sasabihin, pinatawad na kita. Hindi, pinatawad ko na Salita yan. lang. Pero ayoko na lang makipag, ayoko Kita. na lang, kasama. Na, na-mute ka na naman, Me. Me, na-mute ka. mute na No, naman ako, ano ba yan? Na-mute yung, nawala yung video Pero mo. okay Tas na? na-mute. Yan, meron na. Tawag dito, yun nga. Minsan ganun, kasabi nga ni Pastor, yun sa CCF, yung senior pastor, malalaman mo lang na totoo yung forgiveness. Kapag, Tanche. opo, Mhm. sabi niya, ang totoong forgiveness is, kaya mo nang makimingle sa kanya, kaya mo nang makasama siya, yung taong pinatawad mo. Yun ang totoong forgiveness. Kasi mga isa parang palusot na lang yun, kasi okay na, pinatawad ko na siya, ayoko na lang na magkasama kasi baka maulit lang yung yung nangyari dati, mga ganon. Mhm. Hindi pa rin daw forgiveness, yung total Yeah. forgiveness ang binigay mo. Kasi hindi mo pa rin siya kayang makasama eh. Ibig sabihin, meron pa rin natitira sa puso mong bitterness. Kasi pag hindi ka nagpatawad, ikaw pa yung may stress. Ikaw daw yung bilanggo. Correct. Once na nag-forgive ka kasi, gagaan din yung puso mo eh. Nakawala ka rin din sa bondage. You forgive for your peace of mind. Opo. Tsaka yung sa Colossians 3:13 nga, yung kaninang binasa ni Pastor Jay. Forgive as the Lord Mhm. forgave you. Baby. Amen. Bali yung magpo-forgive tayo, hindi tayo as the Lord forgave us, hindi yung iintayin pa natin mag-sorry sa atin. Nire-record pa na hanggat di siya nagsusorry, hindi ko siya papatawarin. Dapat daw hindi ganon. Forgive as the Lord forgave you. Parang dapat yung forgiveness natin charge dun sa account ng forgiveness na binigay sa atin ni Lord. Hindi yung dahil magsusorry pa, ire-record pa natin. Di ba may kasabihan yung tao? The other side of forgiveness is to asking for forgiveness. Hindi ganon. Hindi biblical yun. Dapat forgive as the Lord forgave you on account of what the Lord did to you. In account of what the way the Lord has forgiven you. Yun. Kaya dapat mag-forgive tayo. Charge to His account yun. Kasi may utang tayo sa Kanya, pinurgive niya tayo. Yan ang common kasi sa tao eh. Yan common sa tao. Hindi naman siya humingi ng patawad eh. Hindi nga na nga sorry eh. Ba't ko siya patatawarin? Yun agad ang nasa Tapos minsan humingi na ng tawad. Sasabihin may iisipin na naman, hindi ko naman naramdaman, hindi naman sincere yung pag-sorry niya. Nag-sorry na nga. Tsaka Minsan walang ganun peace pa rin. offering. Ba't gano'n? Walang peace offering. Oo, may pa rin. May Hindi mga naman sincere, requirements hindi ko naman- dapat wala. Oo. Nag-sorry na nga yung That's tao, fresh nag-iipon na forgive ng lakas ng loob para humingi ng ng kapatawaran. Sasabihin naman, hindi ko naman naramdaman yung sincerity ng pag-sorry niya. Parang galing sa ilong. yung Galing sa factor ilong din. lang yan. Oo. May pa rin eh. Parang pa rin ng tao yun eh. Parang dahil pa nga yung Diyos, meron pang standards na hinihingi. Kailangan totoong sincere tong pag-sorry ng taong ito kapag ganito ang ginawa niya. May standards pa eh. Parang merong
may Par- 1, 2, 3 pa, may mga gano'n, may mga standard. Ay, hindi niya na-meet itong standard na 'to kaya ay hindi sincere 'yan. May gano'n pa. Oo. Kanina umaga lang, share ko lang yung sinabi ni Ed. Kahit tahimik si Ed pag house church, pero ina-apply niya naman sa buhay niya yung word of God. Kasi kanina, sabi niya ganyan. Meron kasing hindi maganda mag-drive. Sabi niya, I need to forgive him. Sabi niya gano'n. Dahil as Oo. the way the Lord forgave me, I will forgive him. Sabi niya gano'n. Tapos sabi niya, tama nga, sabi kong gano'n. Sabi nga din sa Bible, Ito. to them who has forgiven much, loves much. Kaya, ayun. Kaya, You have to let go, let God. Mhm. Do all your Forgive my problems. wife sincerely. I have forgiven her 1,000 times already. And I will never stop forgiving her. Likewise. Okay. at saka nakakaano talaga, Just don't let the nakakatag. sun go down to your anger. Opo, kung titingnan talaga natin yung Lord, sinabi to ni Lord, yung binanggit mo nga, Pastor Jay, na yung kasalukuyang nakapako sa krus, nahihirapan si Lord nung sinabi niya to. Talagang kung pagmumuni-munihan natin, nakakapagpagdamdamin talaga kasi Kung yung sa naghihirap ka sa gitna lukuyan, ng naghihirap pa paghihirap siya. ni Lord, yung paghihirap niya hindi lang physical, emotional, mental. Emotional kasi bakit ganun tinalikuran siya nung mga walang natira, 'di ba, si John lang at saka yung mga babae natira sa paanan ng krus. Lahat ng disciples niya tinalikuran siya, tapos lahat ng taong minalagrohan niya nasaan na nung panahon na yan, pero emotional yun, emotionally tapos intellectual din. Kung ikaw sa tao ka, kung ikaw bakit ka ipapako sa krus, wala ka namang kasalanan. Talagang mental anguish, tapos physical, tapos emotional anguish, talaga lahat ng areas ng kasakitan ng taon, talagang binata niya kineri niya para lang magkaroon tayo ng salvation nga. Kaya talagang dapat talaga siyang pasalamatan, sambahin at paglingkuran sa ginawa niya na to. Yan naman. Matthew 18 nga, di ba? Sa forgiveness, sabi niya. Matthew 18:21 sabi, then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 7. times 7. 70 times 7. Sabi niya, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. Tapos, yun nga, yung sumunod na mga verses, di ba po, meron yung umutang. May utang siya na malaki. Tapos, sige, Tawad siya. maring nakita. Ngayon, no, yung napatawad na yon, nakita niya yung isa pa, may utang sa kanya. Yung pinatawad na yon, merong may utang sa kanya. Tapos hindi niya pinatawad. Samantalang siya, napakalaki ng utang niya. Compared sa utang nung may utang sa kanya, hindi niya mapatawad. So, ang sabing ganito, sa 34, and his Lord, moved with anger, yun po yung hindi nagpatawad, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed to him. My heavenly Father, sabi sa 35, my heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. So, yun po sa Matthew po yun, Matthew 18. So, kailangan talaga nating, kasi, kumbaga, lahat naman tayo talaga nagkasala. Walang tao. Si Lord, pinatawad tayo, tas tayo, hindi tayo makapagpatawad. So, parang ganun po yung inaano ng parable na yun. Yung dun nga, mas malaki pa yung utang Mas malaki niya. yung utang natin kay Lord na patawad tayo. Kasi itong tao na to na nagkasala sa
ganun lang yung ginawa sa atin pero hindi natin siya Baka nga. mapatawad. Mga sa trabaho, nasigawan ka lang. Parang yun nga po yung illustration ng parable. Hindi mo na mapatawad, nasigawan ka lang eh. Mm. Di ba? Pero may mga kilala rin ako na minsan nagsasabi sa akin na yung willingness nila to forgive nandoon. Kapag gano'n ang sinasabi sa akin, bakit kaya gano'n? Gustong-gusto ko siya patawarin pero hindi ko magawa. Laging gano'n ang minsan yun yung sinasabi. Pero yung willingness, mafe-feel mo na nandun nga, yung gusto ko na siyang patawarin pero bakit ang bigat hindi ko pa rin magawa? Gano'n. Kaya lagi na lang sinasabi ko, minsan nagpipray kami sabay, minsan naman pinagpipray ko rin o kaya minsan sinasabihan ko rin na pag-pray mo talagang ang pagpapatawad kasi grasya ng Panginoon kailangan mo talaga yan Yung pagkailangan nating prayer kasi bilang nature ng human being din minsan kasi pagiging matigas Kaya kailangan talaga grasya ng Panginoon yan. Hingin natin yun. Pag-pray mo lang, yun ang sinasabi ko. Tapos yun, pinagpipray na lang namin. Kasi di ba minsan, ako dati, lalo pag hindi ka Kristiyano parang ganun yung feeling mo, gusto mo talagang patawarin, pero minsan ang nahihirapan gawin. Ganun. Kaya talagang kailangan ipag-pray yung grasya ng Panginoon na ibigay sa'yo. Totoo. Kung wala yung grace ng Lord, nahihirapan tayo talaga magpatawad. Hindi natin kaya ng sarili natin. Lalo na yung mga may karumal-dumal na ginawa. Yung na-trauma ka and all, yun talaga yung doon mo masusubok no? Kaya dapat yung grasya talaga ng Panginoon lang pwedeng miracle lang talaga ng Lord ang Oo. Lalo na siyempre kung grabing-grabe yung ginawa sa'yo. Di ba? Yung mahirap talaga. Kaya grasya talaga ng Panginoon. yung ngayon, love your enemies, di ba? O yun yung kautusan Kumbaga, command yun Hindi naman choice yun Command ng Panginoon sa atin yun, love your enemies. Napakahirap gawin, kaya grasya ng Panginoon lang talaga. Kung sa atin lang, human nature, wala. Hindi natin kaya yun. Tsaka, Patigatan. pag hindi ka nag-forgive, is a hindrance to answered prayer. Blessings. Opo. So you need to forgive. Lifts all the burden off your shoulders. Mhm. Yep. Isa yan sa requirement ng answered prayer. Forgiveness. You have to forgive. That's why, Ante, ever since I found the Lord, that's the only time I had peace in my life. Mhm. Everything, I just found peace. Like, wow. Yeah. You have to forgive for your peace of mind. Everybody, and for all the bad things people done to you. And it's like, wow. That's why people need to find the Lord. That's the only time they'll find peace. Yep. Because sometimes we think what other people will think, We don't think what God will say, You're thinking what other people will say. Kaya hindi ka nagpo-forgive kung minsan. Forgive them for they know not what they do. Yes. Yeah. Alam na kung mga nakaaway mo, kuhan nga, non-believers. Forgive them because they don't know what they do. Amen. That's true. Minsan nga nakakalungkot mas marunong pang magpatawad yung mga non-Christians kaysa yung mga Kristiyano mismo na kiniklaim nila na Christian sila.
mas nakakalungkot. Alala ko tuloy si Cherry Pie Picache. Alam ko Catholic siya eh. Ano, yung pumatay sa nanay niya, pinatay yung nanay niya eh. Ay, ay, ay. Opo, pinatay. Tapos pinuntahan niya sa sa kulungan. Tapos pinorgive niya, tapos niyakap niya pa. Mm. Kumbaga ang hirap nun pinatay yung nanay mo. Ang Yeah. sakit nun Parang kumbaga kung hindi ka Kristiyano, gusto mo rin patayin mo rin eh. Mhm. Pero siya ganun. Kaya yung mas nakakaano pa, di ba, hindi naman, ang alam ko hindi siya Christian, Catholic siya eh. Pero, di ba, ang dami nagki-claim ng mga Kristiyano, pero nakikita naman natin, ang titigas ng puso. Ano lang. They head faith, hindi heart faith. Hindi sa puso yung kanilang faith. It's head faith. Opo. Hindi pa po nila naiintindihan talaga Mhm. kung ano ang pagiging Kristiyano. Na yan nga po, katulad ng sinabi niyo, ante, yung forgiveness na yan. Kumbaga, isa yan sa mahalagang aspeto ng pagiging Kristiyano, yung marunong tayong magpatawad. Kahit hindi katulad ng sinabi natin, kahit hindi pa humihingi ng pagpapatawad, pinapatawad mo na. Yun ang totoong pagpapatawad. Dahil ang tindi nun, hindi pa humihingi ng patawad pinapatawad mo na agad. Yun ang pinakamatinding forgiveness na maibibigay natin bilang Kristiyano. Create na tayo ng mga senaryo sa utak natin dahil galit tayo sa taong yan eh. Madapas pa. So dapat tinatanggal na natin yun kasi di ba kahit daw hindi tayo pumatay basically pag may mga ganun tayong create. Meron pa nga yung mga magkumpare, magsulian na tayo ng kandila. Yung mga mga ganun. Sulian na ng kandila, wala na yan. Ganun na. Ang dami kaya. Meron pa nga yung iba, yung butuhan lang nung Marcos at Lenny, ang dami kayong nag-away ng mga magkakaibigan at magkakamag-anak. Oo nga eh. Nag-unfollow na, nag-unfriend na. Dahil yung sa Marcos, yung sa Lenny. Ba't daw sila kilala? So, naging okay na yung after ng election, okay na yung tapos sila hindi pa rin. Yun ang masaklap dun, di naman sila kilala. Nagkaawayan nila. Natapos yung election, magkaaway sila. Ay. Ito din yung Trump and Biden nung election. Parang yung unforgiveness tool din yan ni Satanas para yung mga I Christians. know. Yung bago mag house church tayo o kaya sa church kaya Bible study. Si Satanas pinapaalala sa akin yung mga past na mga nagbigay ng sakit ng kalooban ko. Sabi ko, ko, Lord, napatawad ko na sila. Pero alam ko si Satanas ang para mawala yung joy ko bago mag-house church, bago para ma-distract yung attention ko kay Lord. Tsaka dun sa gagawin ni Lord na mga bagay sa buhay ko. Kaya dapat talaga tayo sa forgiveness. At si Satanas kasi gagamitin yung unforgiveness. Sige po, i-close po natin sa prayer itong pinag-aralan po natin. Sama rin po natin sa prayer si Daddy Nestor. So, Daddy Nestor, yeah. Ama namin Diyos na dakila at mapagmahal, na may lalang ng langit at lupa, Lord, muli nagpapasalamat po kami sa inyong mga salita, O Lord God, na
Lord, natutunan nga po namin o na-refresh nga po kami about sa forgiveness and sa salvation nga po, Lord God. Lord, maraming salamat nga po sa inyong nag-uumapaw na grasya nga po sa amin, O Lord Thank you, God. Father. Lord, kami Thank nga you. po ay inyong pinatawad, O Lord God. Kami nga po ay inyong inadapt, O Lord, upang maging inyong mga children nga po, O Lord God. At Lord, tinandaan nyo nga rin po ang aming bahay sa inyo nga pong kingdom, O Lord. Maraming salamat nga po, O Lord God, na Lord, sa kabila nga po ng pinadanas namin sa inyong bugtong na anak is Lord, nakuha niyo po nga po kaming mapatawad nga po, Lord. Salamat. Salamat Yes, nga Lord. po, God, sa inyong gift, sa inyong free gift nga po sa amin, yung aming salvation nga po, Lord God, na magkaroon nga po kami na eternal life nga po na kasama ka nga po namin, O Lord God. Yes, Lord. Salamat. Salamat nga po sa pag-asang ito binigay niyo nga po sa amin, O Lord God.